Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang, unlikable, nakakaaliw naman. Isinare niya ang post ni Ang Balita Ngayon. Ito, pahayag ni Attorney Attorney Chico. Ano bang first name ni Attorney Chico? In-interview siya ng Billionaire News Channel. Napag-usapan nila yan si Risa. Ito, diretsahan, walang patumpik-tumpik na assessment ni Attorney Chico kay Risa Ontivero. Sabi niya, unlikable at walang karisma. Risa, malabo ang tsansa. Si Risa Ontiveros, as good as she is, or even as great as she is, hindi siya masyadong likable. Kasi I think wala siyang masyadong karisma. Ganon talaga eh. Hindi mo mabibili ang karisma. Sa usapan nila, nag-usapan, sino ba ang mas malakas na kandidato ng liberal? Dahil si Madam Leni, umatras naman. So, between Bam and Risa, sabi ni Attorney Chico, mas likable, mas charismatic si Bam Aquino. Which I agree. Kasi si Bam Aquino, hindi siya palaban. Marunong siyang dumiskarte ba? Ang kursunada ko nga kay Bam Aquino, yung sabi niya na, yung ang mga paglaban sa yung extrajudicial killings alleged, yung mga kinakasuhan dapat dito sa Pilipinas litisin. Wow, yun ang tama. Kasi nung issue na sina Senator Bato, may warrant of arrest na daw, susunod na yung iba pang general, panahon ni PRRD, parang nanganganib sila na may isuhan ng warrant of arrest. Kaya nagsalita siya. Dito sa Pilipinas, litisin ang mayan, hindi sa ICC. Oh, yun. Si Bam Aquino, in-acknowledge niya ang malaking tulong. Although, kaya nanalo yan si Bam Aquino kasi yung free college education, siya yung principal author. Naipasa yan. Kailang, in-acknowledge ni Bam Aquino yung malaking papel ni Tatay Digong natin ng presidente. Yan ang maganda. Hindi niya sinusolo yung credit. Kasi kung wala si President Duterte na pumirma, ang advice kay PRRD noon is wag nang pirmahan yan dahil hindi kaya. Hindi kayang sustentuhan sa budget. Mahirap yan. Kaya lang, dahil nakita ni Tatay Digong natin na ito ang kailangan. Bahala na yung budget. Basta pirmahan ko, pinirmahan na. Nung napirmahan, nagpahanap siya ng budget, hanapan ng paraan. Ganyan si Tatay Digong eh. Katulad sa amin, nung pag-upo niya, in-increasean niya ang sweldo 100% ng mga active military and police. So malaking budget ang kailangan. Ang batas, sinasabi sa batas, pag mag-increase ang sweldo ng mga nasa active, kaming retired, mag-increase po yung aming pensyon. Walang budget. Sabi niya, hanapan nyo ng budget. What's the use of nandyan ang batas? Na wala namang budget. Hanap kayo. O di nakahanap. Ganyan si Tatay Digong natin. Kaya ang daming mga retired ngayon, men and women in uniform, laking utang na loob namin kay Tatay Digong. Okay, ganyan din. Dito sa pre-college education, ina-acknowledge ni Bam Aquino yung malaking papel ni Tatay Digong. Pinapasalamatan niya. And to me, kaya mas likable talaga si Bam Aquino. Mas malaking chances niya na manalo kung
si Bam Aquino ang pambato ng liberal o oposisyon o kakamping. Kaysa itong Risa Hontiveros, nakaganon. Tignan mo yung itsura niya. Wala talagang kakarisma-karisma. Tignan nyo sa mga survey. Yung survey ng Okta Research. Si Bam Aquino, nandun siya, I think 4% si Bam Aquino. Nangunguna si BP Sara, 33%. BP Leni, 21%. Oh, so, di ba, malapit? Kailang ayaw naman ni Madam Leni. So, sino ngayon ang pambato nila? O, pagpilian nila, Bam and si Risa, wala, nandun na lang siya sa others. Sa masyadong maliit ang kanyang ratings, baka 0.2, 0.5, others siya nilagay. Dahil yung survey ng WR Numero, ang ratings ni Risa is only 0.7 compared kay Bam Aquino, naka 3%. Ang sakit naman ito. Bilib ako dito kay Attorney Chico. Stand-up comedian kasi ito. Ang galing niyang magpatawa. Kailang, kung seryoso naman, malalim yung kanyang analysis. Kaya sabi niya, si Risa Hontiveros, as good as she is, or even as great as she is. Wow, good, great. Hindi siya masyadong likable. Kasi I think wala siyang masyadong karisma. Ganun talaga. Speaking of karisma, BP Sara, kahit siya saan magpunta, sinisigawan siya. Nakakatawa yung isang dalaga na, BP Sara. Wala, hindi siya pinapansin. Nung wala na siyang pag-asa, sumigaw, Inday Sara! Para bang galit na, Inday Sara! Yun, lumingon si BP Sara. Lumapit. Nakipag-selfie na siya. Kinuha ang cellphone na selfie. Tuwan-tuwa yung dalaga. Ganon ang karisma. Walang-wala sila, talong-talo sila sa karisma ng ating BP Sara. Ikumpara mo kay Risa Hontiveros, kay John Vic Rimulya. Diba pa? Mas okay na lang si Madam Leni at Bam Aquino. To me, may karisma silang dalawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa balay sa tabangan na Mugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang balay. So kuan na gid kayo, dako na gid kayo og mga buslot. Dang pagpuyo, kuan na gid kayo ang ngero tungod sa kadugayon na inaani na gyud ang tsura gipang sumpay-sumpay ug nangalata na. So muna ni ang ilang kahimtang. Ug mo na ni ang ngero nga among ginahatag nga ilang iatop karon. O karon humanagyod sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Salamat ko dako kaayo sa Ginoo kay gatagan ko niya bitaw nga
nagtabang sa amo. Dako kay kong pasalamat pod sa nagyatag sa Ginoo sa ako nga tao. Kay kung dili patungod sa iya pod, di gyud ni makaatop. Kay tungod sa kalisod, kay katuluan na sad among balay. So pila na to katuig ang imong atopte nga buslot na gid kaayo? Mga tulo na to ka tuig. Tulo na katuig. Oo. So karon pa gid napulian. Karon pagid napulihan kay nagigyatag sa Ginoo nga grasya. So nga ano man te sa tulo ka tuig wala ka nakapuli sa imong atop nga buslot na. Tungod pod sa kay sa kalisod karon, grabe kay ka krisis ang panahon karon. Di lang ka budgetan. Tama na pod sa Kaon. kaon. Salamat kayo. Salamat.